So this is a try only. To listen to Isabel. So sa mga sinabi niya tungkol sa issue ni Alvin Aragon and ni IC, mas bet ko yung explanation niya, which is clear. Walang pretensions and everything. Walang ibang saying, just God's how she describes it. It's good. Pinag-resign ni Lord si Izzy sa sex bomb. For today's case study, Izzy Aragon and Alvin Aragon. Get out. First of all, I commend them for being bold in their faith. Hindi madali yun. It takes courage to do that. Pero, mahirap mag-share ng pag-ibig ni Jesus sa isang tao kung ang opening line mo bakla ka, mapupunta ka sa impyerno. Di ba ang sinabi ni Jesus is, love one another as I have loved you. Hindi naman niya sinabing judge one another. Ang church ay isang ospital para sa mga addict, mga lustful, greedy. St. Paul, may school pa nga yan, St. Paul, pag taga St. Paul kasosyalin. Si St. Paul, madilim ang nakaraan ng mamang yan. And yet, nung nabulag siya, inabot siya ng pag-ibig ni Jesus. Saka pa lang siya nagbago, inside and out. It's not the other way around, na kailangan maging angel ka muna. Kailangan may pakpak ka muna talaga bago ka makapasok sa church. LGBTQ, ako, ikaw, lahat tayo pwedeng mapunta sa impyerno. Kaya nga pinadala si Jesus It only became possible through what He has done. Maging kamay at paa ka muna ng pag-ibig ng Diyos. Pinag-resign ni Lord si Izzy sa sex bomb. Kanya-kanyang convictions yan. Just make sure na yung boses na yan ay boses ni Lord. Hindi yung ipinasabi ni Lord sa'yo, tapos sabi ni Lord, mag-resign ka daw sa sex bomb, at saka hindi niya daw masyadong trip yung shorts mo. Not saying na hindi siya kinausap ng Panginoon. Maari. Sabi nga, di ba, my sheep knows my voice. So, paano mo malalaman kung boses ng Panginoon or boses ng demonyo? So, yun nga. So, mas maganda talaga i-explain kapag no judgment. Thank you.